Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong guidelines on PMES Classroom Observation for School Year 2025-2026. Ayan. So kanina nga po mga kamaestro, kaninang umaga ay nag-circulate na po sa social media itong tungkol nga dito sa memorandum po na kung saan ay sinasabi doon na isang classroom observation na lamang po ang required po para ngayong school year 2025-2026. Ayan. So, iba't iba po ang naging reaksyon ng mga kamaestro natin dyan. Siyempre, yung iba ay medyo nalungkot sapagkat tapos na raw sila sa kanilang dalawang classroom observation. Yung iba naman ay masaya kasi wala pa silang classroom observation, so magpapa-observe pa lamang sila. And yung iba naman ay tapos na ng isa. Ayan. So, yun po, iba't iba yung mga naging reaksyon based po sa mga comment po na nababasa po natin sa iba't ibang mga post po sa social media patungkol nga po dito sa memorandum na ito na ipinalabas ng DepEd. Ayan. So, malinaw po dito sa memorandum na ipapakita po natin mamaya yung kabuuan po ng memorandum na kung saan nakalagay po doon na isang classroom observation na naman po ang kailangan para po tayo ay magkaroon ng rating po mga kamaestro sa ating classroom observable indicators ngayong school year 2025-2026. Ayan, yung iba ang sabi ay late na raw, late na raw ipinalabas yung memo. And sa tingin ko naman ay okay na, at least naihabol pa rin. So tayo po ngayon ay nasa week week 7. Ayan, so week 7 na po tayo, So saka pa lamang po inilabas yung memorandum, pero thankful pa rin po tayo mga kamaestro kasi nga especially doon sa mga hindi pa nakakapagpa-observe, so medyo gagaan-gaan na po sa pakiramdam mga kamaestro. Ayan, and kung maalala po ninyo, ang amin pong organization, yung Teachers Dignity Coalition sa panguna po ni Sir Benjo Basas, ay inilapit na po yan sa DepEd mga kamaestro, itong tungkol nga dito sa classroom observation na ito, especially po nung may nangyari pong namatay na teacher, may kaugnayan nga po dito sa classroom observation. So inilapit na po yan ni Sir Benjo Basas, ang ating national chairperson ng Teachers Dignity Coalition. And hindi nangako naman ang DepEd sa kanya, sa TDC, na pag-aaralan mga kamaestro na gawing isa na lamang yung ating classroom observation. Ayan. And maalala po ninyo, mayroon silang draft na ipinalabas before. Ayan, tungkol nga dito sa ating classroom observation. Although ito nga, ngayon nga lang lumabas yung pinaka-final mga kamaestro. Ayan, so anyway, naging instrumental pa rin naman po ang TDC. Ayan, sapagkat sa pamagitan po ng Teachers Dignity Coalition ay talagang narinig po ang hinaing ng ating mga teachers na kung hindi man totally maalis itong ating classroom observation ay mawasan at gawing isa na lamang po mga kamaestro. Ayan, so ipapakita ko na yung kabuuan po ng DepEd order sa mga hindi, or DepEd memorandum sa mga hindi pa po nakakakita. Ayan, so ito po yung sinasabi po natin. Ito po yung DepEd Memorandum OSEC-OUHROD1-2026-0001. Ayan, so nakalagay po dyan from Fatima Lip Panuntongan, ang ating pong Undersecretary and Chief of Staff, and of course, ating pong kagalang-galang na Undersecretary Wilfredo Cabral, Sir Willie Cabral, ng Human Resource and Organizational Development and Infrastructure. Ayan, so ang subject po nito is guidance in the implementation of the Performance Management and Evaluation System, PMES for Teachers for School Year 2025-2026. So ito po ay ipinalabas actually nung March 3 pa, mga kamaestro, dated March 3. Pero ito po ay nag-circulate po sa social media kaninang umaga lamang po mga kamaestro. Ayan, so yan po yung memorandum. Hindi ko nababasahin yung lahat ng detalye po niyan. So ipapakita ko lamang po dito yung mga importanteng bahagi po ng memorandum na ito mga kamaestro. Ayan. So yung letter A, yung part A po ng memorandum is yung classroom observation requirements. So ito po syempre yung pinakamahalaga. So nakalagay po dyan, for school year 2025-2026, only one full period classroom observation shall be required to be completed for performance evaluation purposes. So, syempre, kailangan po yan sa ating IPCRF, mga kamaestro. Ayan. So, syempre, hindi tayo makakaroon ng rating na gagamitin natin sa promotion, especially po yung mag-apply ng reclass, sa second batch po, ng reclass. So, kailangan po ninyo ito, yung atin pong one full cycle po ng ating IPCRF, ayan, para po kayo ay mag-qualify po mga kamaestro. Ayan, nakalagay dito, to ensure a smooth transition and uniform implementation of this requirement, the following scenarios and corresponding actions shall apply. So ito po yung mga sample ng mga scenarios para sa mga teachers. Scenario 1,
teachers who have completed 2 full period classroom observations. Ito po yung mga may hinaing. Ito yung mga nababasa po natin kanina, yung nakadalawa na ng 2 full period classroom observations. Sabi dyan, teachers who have completed 2 full period classroom observation within the school year 2025-2026 shall be deemed to have fully complied with the classroom observation requirement. In this case, teachers may select the highest rating obtained in each classroom observable indicator from either classroom observation for purposes of computing their final rating in the Individual Performance Commitment and Review Form or IPCRF for school year 2025-2026. Ayan, presented below is an illustrative example of ratings for classroom observable indicators for a teacher 3 beginning towards proficient. So, mali na po dyan nakalagay na may kalayaan pong pumili si teacher doon sa pinakamataas na rating kasi syempre hindi naman pareho yan. Usually naman magkaiba po yung rating, ano po. So kung sa CO1 ay medyo mababa ka, pwede mong piliin yung CO2, ano po. Kung sa CO2 naman medyo mababa ka, pwede mong piliin yung CO1. So yun po yung malinaw po dito, ano po mga kamestro, sa scenario 1 na ipinalabas po ng DepEd. Ayan. So ito po yung transmutation table po dyan. So hindi ko na po yan i-discuss, ano po mga kamestro, kasi ang purpose lang po ng ating video ngayon is yung paano ba yung mangyayari, ano po mga kamestro. Yung mga computation yan, gagawa na po natin ng separate videos, ano po mga kamestro. Ayan, sa scenario 2 naman, si teachers who have completed 1 full period classroom observation, sabi dyan, ito katulad sa amin, ano po mga kamestro, kasi kami sa school namin ay tapos na po kami. Actually ako tapos na matagal na, ano po. Parang last year pa ako nagpa-observe, ano po. Parang November or mga something gano'n, ano po, November or October kami nagpa-observe ng aming CO1. Ano po mga kamestro. So, sabi dyan, teachers who have completed 1 full period classroom observation within the school year 2025-2026 shall likewise be deemed to have fully complied with the classroom observation requirement. No additional classroom observation shall be required for performance evaluation purposes. The rating obtained from the completed full period classroom observation shall be used in computing the final IPCRF rating for school year 2025-2026. Ayan. For the remaining or unobserved indicators that have not been observed and rated by the observer raters, any or a combination of the following actions shall apply. Kasi 'di ba, yung isang sa CO1 kasi meron doon mga indicators na wala doon sa CO2. Samantalang yung mga kakulangan naman sa CO1, nandoon naman siya sa CO2. Ano po mga kamestro? So hindi sila pareho ng indicators. So, ito po yung mangyayari, ano? Remaining indicators may be rated based on observed practice explicitly documented in the observation notes form of the observer during the full period classroom observation. If applicable and preferred by the ratee, observer as raters shall ensure that their observation notes forms are complete and available for reference in rating. Teachers shall not be required to submit or attach the observation notes from those or from of the observers. Ayan. Unobserved indicators including practices observed in documented during the full period classroom observation but not meet the requirement of the remaining PPST indicators shall be addressed through a reflection journal, Annex A, describing how the teacher demonstrated these indicators in class sessions conducted within the school year, accompanied by verified evidence of such demonstration, including but not limited to, ayan, yung lesson plan po, mga kamaestro, yung utilize assessment tool, utilize instructional material, or the relevant evidence as may be deemed appropriate. Ayan, so ito po yung mangyayari, ano po, para ma-rate po yung ibang indicators po, mga kamaestro, na hindi nakita doon sa CO po natin. Ayan. Especially po yung mga isa lang po yung classroom observation. So, hindi na po required, hindi na po required na magpa-observe ulit, ano po mga kamaestro. Yan. Ito po naman po yung scenario 3. Teachers who have not yet undergone any classroom observation. So, ito po yung mga pwedeng pagpilian nila. Halimbawa, ngayon ay wala ka pa rin observation. Yung una po is 1 full period classroom observation covering all 9 indicators. Or yung pangalawa naman, 1 full period classroom observation allowing up to 3 out of 9 indicators to remain unobserved when these are not applicable to the lesson or classroom context. The unobserved indicator shall instead be addressed through the reflection journal. Ayan, so gagawa po ng reflection journal. Mayroon po dyan Annex A. Ayan, para po doon sa tatlo, ano po mga kamaestro, na hindi or unobserved na mga indicators. Ayan, the reflection journal shall describe how the teacher demonstrated the unobserved indicators in any of these class sessions conducted within the school year. The verifiable evidence of demonstration, such as but not limited to the following, shall be attached. Yun pong implemented lesson plan, utilize assessment tool, utilize instructional material, or other relevant evidence as may be deemed appropriate. Ayan. So yan po mga kamaestro, yung mga options po natin. If ever tayo ay mayroong dalawang observation, mayroong isa lamang at wala pa. Ayan, yan po yung mga scenarios, different scenarios. Ayan, ito po yung kabuuhan po ng atin pong memorandum. Ayan.
Ito mayroon pong konting changes po dito. Ano, yung Teacher 1 to Teacher 3, ang tawag na po dyan, yung career stage po natin ay beginning towards proficient. Dati kasi proficient po ito. No? So, naging proficient na po is yung Teacher 4 to Teacher 7. Ang highly proficient po is Master Teachers 1 to 2. And yung distinguished teacher naman is yung Master Teachers 3 to 5. So, ibig sabihin, magkakaiba po yan na gagamitin po na IPCRF. Ano po mga kamaestro? Ayan, so magkakaiba po ng IPCRF yan. Alright? So, yan po, no? Yan po yung kabuuan ng ating DepEd Memorandum. Ayan, hindi na po natin babasahin isa-isa yan. Ayan, try na lang po natin nagawa ng separate video kasi iba na po yan. Ito po yung electronic IPCRF tool and system. Ayan, so nakalagay po dito, all teachers shall use the official eIPCRF tool to encode IPCR data for school year 2025-2026. Ayan. So abangan po natin yung ating bagong electronic o Excel-based electronic IPCRF tool. Ano po mga kamaestro? So once may copy na po tayo dyan ay pwede po natin yung ilagay po dito sa ating YouTube channel. Ayan. So uploading of the submission of the eIPCRF tool. So same pa rin, school head or designated non-teaching personnel shall upload the finalized eIPCRF tool of each teacher in the online eIPCRF system through the online eIPCRF system at eipcrf.debet.gov.ph using only the school email. Ayan. So same pa rin naman. So usually ang mga AO or mga ICT coordinator po ang in charge po dyan sa pag-upload po ng ating mga IPCRF. Ayan. So yan po ang kabuuan ng DepEd Memorandum. Ayan po yung reflection journal, ano po, para dun sa mga unobserved indicators, ano po, na binanggit po natin kanina. Ayan. So yan po yan magre-reflect. Ayan, sa reflection journal, yan po yung i-accomplish ng teachers. Alright? So yun po. No, yun po yung kabuuan po ng ating DepEd Memorandum patungkol po dito sa ating guidelines on the conduct of the performance management and evaluation system for school year 2025-2026. So ulitin po natin, ang malinaw po doon, pag mayroon na tayong dalawang observation, pipili po tayo ng pinakamataas na rating, yun po yung i-compute. Pag mayroon na pong isa, hindi na po kailangan magpa-observe pa ng isa. So pag hindi po nakita yung mga indicators, gagawa lamang po ng reflection journal. Ayan, and then kapag wala pang observation, so may choice po si teacher, pwedeng one full observation na kung saan nakikita na po yung lahat ng indicators, or pwede namang merong hindi makita na indicators, so gagawa rin po ng reflection journal. So yun po yung mga choices, ano po mga maestro. Alright? So, kung may mga tanong po kayo, comment lang po kayo sa ating comment section, and kung ano po yung reaction po ninyo tungkol dito sa memorandum na ito. Nasiyahan ba kayo? Kayo ba ay natuwa? So, pwede nyo po yung i-comment sa ating pong comment section. Alright, so dito ko natatapusin ng ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd, and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!